Isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising sa diwa ni Alona. Napapitlag siya at agad na napahawak sa kanyang malaking sinapupunan. Isang likas na kilos ng isang ina. Ang protektahan ng kanyang anak kahit sa hindi pa nakikitang panganib. Pag-angat niya ng tingin, isang babaeng nakatayo sa may pintuan ang sumalubong sa kanya. Matangkad, balingkinita ng katawan, at balot sa isang mamahaling pulang bestida na tila sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Si Celes Madrigal. Ang amoy ng pabango nito ay kasing tapang ng titig na ipinupukol nito sa kanya. Isang titig na puno ng pagkasuklam. So nandito ka lang pala. Humalo-kip-kip si Celeste. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Nagpapakasarap sa buhay bilang Mrs. Alona Dalisay Imperial. Ang babaeng walang kahit ano, na bigla na lang naging ginto. Naramdaman ni Alona ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Celeste, anong ginagawa mo rito? Mahina niyang tanong. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Tumawa si Celeste. Isang tawang walang kagalakan. Anong ginagawa ko rito? Dinalaw ko lang naman ang kabit ng asawa ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Napakagatlabi si Alona. Ito ang babaeng madalas niyang makita sa mga society pages, ang laging nababalitang kasama ng kanyang asawang si Marco sa mga business trip. Palagi itong itinatanggi ni Marco. Sabi niya, trabaho lang. At pinili ni Alona na maniwala. Dahil mahal niya si Marco, dahil binigyan siya nito ng pamilyang hindi niya kailanman naranasan. Hindi totoo yan. Pilit na sabi ni Alona. Asawa ako ni Marco. Nagdadalang tao ako sa anak niya. Muling tumawa si Celeste at sa pagkakataong ito, lumakad ito palapit. Bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig ng kwarto. Anak, sa tingin mo ba, mahalaga sa kanya yang bastardo sa sinapupunan mo? Isa ka lang incubator, Alona. Isang tagapanganak para sa mga imperial. Pagkatapos mong iluwal yan, basura ka na ulit. Tumigil ka, sabi ni Alona. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa sanggol na gumagalaw ngayon sa loob niya, na tila nararamdaman ang tensyon sa silid. Ngunit hindi tumigil si Celeste. Humakbang pa ito palapit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam mo ba kung gaano kami kasaya ni Marco bago ka dumating? Sinira mo ang lahat. Akala mo ba mananalo ka dahil lang may daladala kang bata? Nagkakamali ka. Bago pa man makasagot si Alona, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napakapikit siya sa sakit. Ang lakas ng sampal ay nagpatama sa kanyang ulo sa headboard ng kama. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang galit na mukha ni Celeste. Hayop ka! Sigaw ni Celeste. Hinablot nito ang buhok ni Alona at pilit na itinayo mula sa pagkakahiga. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa anit niya. Tama na. Buntis ako. Umiiyak na pakiusap ni Alona. Ang isang kamay ay sapo ang masakit na pisngi, habang ang isa ay pilit na pinoprotektahan ang kanyang tiyan. Wala akong pakialam. Sigaw ni Celeste at itinulak siya pabalik sa kama. Kasunod noon ay ang sunod-sunod na kalmot at sabunot. Sinubukan ni Alona na lumaban, na protektahan ang kanyang sarili, ngunit mas malakas si Celeste. Ang tanging nagawa niya lang ay pagulungin ang sarili, gawing panangga ang kanyang mga braso, at ipagdasal na sana ay may makarinig sa kanya. Ang isip niya ay wala sa sariling sakit, kundi sa munting buhay sa loob niya. Wag ang anak ko. Maawa ka. Paulit-ulit niyang sigaw sa gitna ng kanyang mga hikbi. At sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Marco! Isang tinig ng pag-asa ang kumawala sa lalamunan ni Alona nang makita ang kanyang asawa. Nakatayo ito roon, gulat na gulat.
Suot ang mamahaling business suit. Ang pag-asa ay mabilis na bumuhos sa puso ni Alona. Nandito na ang kanyang tagapagligtas. Ngunit ang lalaking inaasahan niyang magiging kanyang tagapagligtas ay nanatiling nakatayo roon. Parang isang estatwang walang buhay. Ang mga mata nito ay nagpapalipat-lipat mula sa kanya, ang kanyang umiiyak na asawa, patungo kay Celeste, ang kanyang nagwawalang kirida. Ang pag-aatubili sa mga mata ni Marco ay isang punyal na bumaon sa puso ni Alona. Mas masakit pa sa mga kalmot ni Celeste. Marco, tingnan mo ang ginagawa niya. Sigaw ni Celeste, tila nagahamon. Marco, tulungan mo ako. Halos pabulong na sabi ni Alona. Ang pag-asa ay unti-unting namamatay. Sa sandaling iyon ng kawalan ng katiyakan, isang malakas at may awtoridad na boses ang pumuno sa silid. Anong kaguluhan ito? Lahat sila ay napalingon. Isang lalaking nasa middle age, nakasuot ng puting Amerikana ng doktor, ang pumasok kasama ang dalawang security guard. Ang nameplate nito ay kumikinang. Dr. Gabriel Sinag, Hospital Director. Agad na kumilos ang mga guard, hinawakan ang mga braso ni Celeste. Sir, hindi po ako. Siya ang nauna. Pagdadahilan ni Celeste. Ngunit ang mga mata ni Dr. Gabriel ay hindi nakatingin sa kanya. Nakapako ang mga ito kay Alona, na ngayon ay nanginginig sa isang sulok ng kama. Yakap-yakap ang kanyang tiyan. May kakaibang emosyon sa mga mata ng doktor, isang halo ng gulat, galit at pag-aalala. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Marco, na namumutla na ngayon. Security, ilabas ang babaeng yan. Malamig na utos ni Dr. Gabriel, tumutukoy kay Celeste. Habang kinakaladkad si Celeste palabas, isang huling tingin ang ibinigay ni Dr. Gabriel kay Marco. Isang tingin na puno ng yelo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Alona. Inalalayan itong umupo ng maayos at sinuri kung may malubhang pinsala. Pagkatapos, humarap siyang muli kay Marco Imperial. Dr. Sinag, I can explain. Simula ni Marco. Pinutol siya ng doktor. Ang pangalan niya ay Alona Dalisay Imperial. Mariin na sabi ni Dr. Gabriel, ang bawat salita ay mabigat. Pamangkin ko siya. Natahimik ang buong silid. Tumingin si Dr. Gabriel ng diretso sa mga mata ni Marco, isang tingin na nangangako ng isang digmaang hindi pa nagsisimula. Hindi mo alam kung sino ang binangga mo, Mr. Imperial. Mananagot kayong lahat. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay halos nakakabingi. Matapos ang kaguluhan, isang nurse ang pumasok upang linisin ang ilang natapong gamit at suriin ang kalagayan ni Alona. Bawat galaw nito ay maingat, na tila natatakot na makabasag ng kung anong hindi nakikita. Nakatulala lang si Alona sa puting kumot na nakabalot sa kanya. Nararamdaman pa rin niya ang mga multo ng hapdi sa kanyang anit at pisngi. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Ang imahe ni Marco na nakatayo lang, walang ginagawa, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pumasok si Dr. Gabriel, dala ang isang tray ng pagkain. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kailangan mong kumain, Alona. Mahinahon niyang sabi. Inilapag ang tray sa bedside table. Para sa'yo at para sa baby. Hindi kumibo si Alona. Hindi niya magawang tumingin sa tiyuhin niya. Ang hiya at sakit ay tila isang malaking batong nakabara sa kanyang lalamunan. Tito, sa wakas ay nagsalita siya. Ang boses ay basag. Bakit? Bakit ngayon lang? Umupo si Dr. Gabriel sa silyang katabi ng kama. Huminga siya ng malalim, isang buntong hiningang puno ng mga taon ng pagsisisi. Ang nanay mo, si Elena, mahal na mahal ko ang kapatid kong yon. Simula niya. Nung nagpasya siyang pakasalan ng tatay mo, tinutulan ko. Hindi dahil sa masama siyang tao,
kundi dahil mahirap lang sila. Ang sabi ko, binibigo niya ang pamilya. Mataas ang pride ko noon, Alona. At dahil sa pride na yon, lumayo ang loob namin sa isa't isa. Nang mamatay siya, huli na ang lahat para humingi ako ng tawad. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Alona. Hindi ko nahahayaang maulit yon. Nagpatuloy si Dr. Gabriel, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin mo ako, pamangkin. Hindi na kita pababayaan. Hinding-hindi na. Sa mga salitang iyon, gumuho ang pader na itinatayo ni Alona. Humagulgol siya. Hindi lang dahil sa nangyari kanina, kundi dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang meron siyang kakampi. Hindi pa natatagal ang kanilang emosyonal na sandali nang marinig nila ang tunog ng mga mamahaling takong sa pasilyo. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng may tindig ng isang reyna, si Doña Victoria Imperial. Sa likod niya, nakayuko ang ulo, ay si Marco. Magandang araw iyo, hiha. Bati ni Doña Victoria, ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumibot ang tingin niya sa kwarto, tila sinusuri kung sapat ba ang kalidad nito para sa pangalan ng mga imperial. Nabalitaan ko ang hindi pagkakaunawaan. Tumayo si Dr. Gabriel. Ginang imperial, kailangan pong magpahinga ng pasyente. Ginitian lang siya ni Doña Victoria na parang isang langaw na kailangan niyang iwaksi. Sandali lang ito, doktor. Isang usapang pampamilya. Diretso siyang lumapit kay Alona. Hindi man lang pinansin ang mga pasa sa mukha nito. Inilabas niya ang kanyang checkbook at isang pluma. Ang mga bata talaga ngayon, sabi niya habang nagsusulat. Masyadong bugso ng damdamin. Ang away ng mag-asawa ay hindi dapat pinalalaki. Inilatag niya ang isang tseke sa ibabaw ng kumot ni Alona. Ang mga numero dito ay sapat na para bumili ng isang bahay at lupa. Ito ay para sa abala, sabi ni Doña Victoria. Para sa iyong kapayapaan, kalimutan na natin ang nangyari. Ituring mo na lang itong isang masamang panaginip. Tumingin si Alona kay Marco, naghahanap ng kahit anong senyales na tututol ito na ipagtatanggol siya, ngunit umiwas lang ito ng tingin. Alona, please! Pakiusap ni Marco, ang boses ay halos pabulong. Tanggapin mo na. Para sa pamilya, para sa pangalan natin. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pagmamahal ni Alona para sa lalaki. Ang pamilya, ang pangalan nila. Iyon lang ba ang mahalaga? Paano naman siya? Paano naman ang anak nila? Tinitigan ni Alona ang tseke. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mapagmataas na mukha ni Doña Victoria. At sa huli, tinitigan niya ang duwag na mukha ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, isang galit na malinis at nagbibigay lakas. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Ngunit hindi iyon inilagay ni Alona sa kanyang bulsa. Sa harap nilang dalawa, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos, ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa ang halagang kayang bumili ng kapayapaan ay naging maliliit na piraso ng papel na lang. Ang tunog ng napupunit na papel, ang tanging maririnig sa silid. Itinaas ni Alona ang kanyang ulo, ang mga mata, ay nagliliyab sa determinasyon na hindi pa niya kailanman naramdaman. Tumingin siya ng diretso kay Doña Victoria at pagkatapos ay kay Marco. Ang hustisya para sa anak ko, sabi niya. Ang boses ay malamig at matatag, ay hindi nabibili. Dalawang araw na ang nakalipas mula nang punitin ni Alona ang tseke sa harap ng mga imperial. 2 araw ng halos payapang katahimikan sa loob ng pribadong silid ng ospital. Ngunit alam ni Alona
na ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo, sinubukan niyang maging abala. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol, kinakausap ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, at pilit na iwinawaksi sa isip ang mukha ni Marco na puno ng takot. Si Dr. Gabriel ay palaging dumadalaw. Tinitiyak na maayos ang kanyang kalagayan at nakakakain siya ng tama. Siya ang naging bato na kanyang sinasandalan. Isang hapon, habang nag-iisa, binuksan niya ang telebisyon para malibang. Isang sikat na news program ang nakasalang at doon nakita niya ang kanyang sariling mukha. Isang magandang larawan niya noong kasal nila ni Marco. Kasunod nito ay ang larawan ni Marco na mukhang pagod at balisa. Eskandalo sa pamilya Imperial. Ang asawa ni Marco Imperial, inakusahan ng pambubugbog ng isang businesswoman na si Celeste Madrigal. Basa ng news anchor, nabitawan ni Alona ang remote control. Ayon sa isang di kilalang source na malapit sa pamilya, patuloy ng reporter, ang ugat daw ng alitan ay ang pagiging maluho at di makontento ni Alona Dalisay. May mga lumabas ding aligasyon na bago pa man ang insidente, mayroon na umanong di pagkakaunawaan ang mag-asawa dahil sa isyu ng pera at posibleng third party sa panig ng ginang. Hindi makahinga si Alona. Ipinakita sa screen ang mga lumang litrato niya, kasama ang isang lalaking kaibigan mula sa kolehiyo na pinalabas na tila bago at malisyoso. Ang kwento ay binaliktad. Siya, ang biktima, ay ginawang kontrabida. Si Celeste, ang umatake sa kanya, ay pinalabas na isang babaeng ipinagtatanggol lamang ang sarili mula sa isang selosang asawa. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang pamilya Imperial ay hindi lang pala mayaman. Sila ay isang makinaryang kayang bumaluktot sa katotohanan, kayang bumili ng opinyon ng publiko. Kinuha niya ang kanyang cellphone, umaasang makahanap ng kahit isang mensahe ng suporta mula sa mga kaibigan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay mas masahol pa. Mga mensahe ng panunumbat, mga link sa mga social media posts na tumatawag sa kanyang gold digger at ahas. Napayuko si Alona at tahimik na pumatak ang kanyang mga luha. Ang sakit ng pagtataksil ni Marco ay tila wala pa sa kalingkingan ng sakit na maramdamang kinamumuhian ka ng buong mundo dahil sa isang kasinungalingan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Kinagabihan, pumasok si Dr. Gabriel sa kanyang silid, ang muka ay seryoso. Mag-empake ka ng ilang gamit, Alona. Aalis tayo dito. Tito, saan tayo pupunta? Sa isang lugar na ligtas. Hindi ka na pwedeng manatili rito. Dinala siya ng kanyang tiyuhin sa isang simple, ngunit malinis na condominium unit sa isang lugar na hindi niya alam. Malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Imperial, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. May ipapakilala ako sa'yo, sabi ni Dr. Gabriel. Ilang sandali pa, isang babae ang dumating. Nasa mga 40 anyos ito, matalimang tingin, at may dalang aura ng kumpiyansa. Alona, si Attorney Lena Reyes, pagpapakilala ni Dr. Gabriel. Ang pinakamagaling na abogadong kilala ko. Hindi siya natatakot sa kahit sinong mayayaman at makapangyarihan. Good evening, Mrs. Imperial. Bati ni Attorney Reyes. Ang boses ay matatag. Nabasa ko ang mga balita. Huwag kang mag-alala. Ang mga kasinungalingan ay may maiikling paa. Nag-usap sila ng mahigit 1 oras. Sa bawat tanong ni Attorney Reyes, naramdaman ni Alona ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakikinig sa kanya na ang tanging layunin ay makuha ang hustisya. Nang gabing iyon, matapos umalis ang kanyang tiyuhin at ang abogada, naupo si Alona sa tabi ng bintana.
Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman ang marahang paggalaw sa loob. Isang pangako ang binitawan niya sa hangin para lamang sa kanya at sa kanyang anak. Anak, bulong niya, patawarin mo si Mama. Kung minsan ay gusto ko nang sumuko, pero hindi ko gagawin. Para sa'yo, lalaban ako. Kahit buong mundo pa ang kalaban natin, ipapanalo natin to. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, numero ni Attorney Reyes. Alona, sabi ng abogada sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagkaapura. Mayroon kaming natuklasan, isang bagay na hindi inaasahan. Ano po yon, attorney? Huminto sandali si Attorney Reyes na tila pinipili ang kanyang mga salita. May natuklasan kami tungkol sa medical history ni Marco, isang bagay na babago sa lahat. Ang mga salita ni Attorney Reyes ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alona buong gabi. Isang bagay na babago sa lahat. Hindi siya nakatulog. Ang bawat anino sa loob ng condominium unit ay tila nagiging isang halimaw. Ang bawat tunog mula sa labas ay tila isang banta. Anong sikreto pa ang itinatago ng mga imperial? Ano pa ang kayang nilang gawin? Kinabukasan, dumating si Attorney Reyes kasama si Dr. Gabriel. Ang bigat sa hangin ay halos mahahawakan. Inilapag ng abogada ang isang brown na folder sa ibabaw ng maliit na lamesa sa sala. Alona, simula ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bilang parte ng aming paghahanda sa kaso, humiling kami sa korte ng access sa ilang piling medical records at inaprubahan ito. Napatingin si Alona sa folder, nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Binuksan ito ni Attorney Reyes at inilabas ang isang dokumento. Ito ang resulta ng ilang fertility tests na isinagawa kay Marco Imperial sa loob ng nakaraang 5 taon, bago pa man kayo ikasal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alona. Ayon sa record na ito, si Marco Imperial ay diagnosed na may azoospermia. Sa madaling salita, he is congenitally sterile. Isang nakabibinging katahimikan. Ano pong ibig sabihin nun? Tanong ni Alona, kahit na alam na niya ang sagot. Baog siya, Alona, direktang sabi ni Attorney Reyes. Mula pa noong pinanganak siya, walang kakayahan si Marco na magkaroon ng anak. Parang umalis ang lahat ng dugo sa mukha ni Alona. Ang mga salita ay tila hangin na hindi niya maintindihan. Isang ugong ang pumuno sa kanyang tainga. Hindi, umiling siya. Isang desperadong pagtanggi. Hindi totoo yan. Baka nagkamali lang sila. Nagkamali ang mga doktor. 3 magkakaibang espesyalista ang nagsuri sa kanya, Alona. Malungkot na sabi ni Dr. Gabriel. Inilagay ang isang kamay sa balikat niya. Kumpirmado ito. Biglang nag-flashback sa isip ni Alona ang lahat. Ang walang katapusang pag-uudyok ni Doña Victoria na bigyan na sila ng tagapagmana. Ang mga special vitamins na ipinapainom sa kanya. Ang mga routine check-up sa isang klinika na pag-aari ng mga imperial, kung saan palagi siyang sinasamahan ng biyenan niya at hindi ni Marco. Noong mga panahong iyon, inakala niyang iyon ay pag-aalala. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang masalimuot na plano. Kung baog si Marco, kung alam nila ito mula pa sa simula, kung gayon, ano ang lahat ng ito? Ang kasal? Ang mga pangako? Ang pagmamahal? Hindi lang ito kasinungalingan. Ito ay isang buong mundong binuo sa panloloko. Ginawa siyang isang tanga, isang kasangkapan, isang matinding galit ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone at pinindot ang numero ni Marco. 2 ring lang, sumagot ito. Hello? Alona? Totoo ba? Malamig na tanong ni Alona. Ang bawat salita ay matigas. Totoo bang baog ka? Katahimikan sa kabilang linya.
Pagkatapos ay isang nababasag na paghinga. Alona, I can explain. Explain what, Marco? Sigaw niya, hindi na napigilan ng emosyon. Na pinakasalan mo ako para lang ano? Para maging isang incubator? Para magdala ng isang batang hindi mo naman pala kayang gawin? Ginawa niyo akong tanga. Hindi ko to ginusto, Alona. Si Mama. Si Mama ang may plano ng lahat. Narinig niya ang takot sa boses ni Marco. Patawarin mo ako. Please, mahal kita. Mahal? Tumawa si Alona, isang tawang puno ng sakit. Wag na wag mo nang babanggitin ang salitang yan sa akin. Pinatay niya ang tawag. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Ang pag-ibig na pundasyon ng kanyang buhay ay isa palang malaking kasinungalingan. Naupo siya roon sa dilim, habang ang hapon ay nagiging gabi. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang mas malalim at mas nakakatakot na tanong. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, naramdaman ang buhay sa loob. Kung baog si Marco, ibig sabihin, hindi sa kanya ang batang ito. Iyon ang gagamitin ng mga imperial para akusahan siyang nagtaksil. Pero isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang gulugod. Mas malamig pa sa galit, mas malalim pa sa sakit. Hindi niya kailanman niloko si Marco. Kahit minsan. Napatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang bagong katotohanang mas masahol pa sa pagtataksil. Kung baog si Marco, at kung hinding-hindi ko siya niloko, kaninong dugo at laman ang dinadala ko? 2:00 na ng madaling araw, ngunit gising na gising pa rin ang diwa ni Dr. Gabriel Sinag. Nasa loob siya ng kanyang opisina, napapaligiran ng katahimikan ng ospital sa gabi. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may 2 folder. Ang isa ay naglalaman ng kumpirmadong ulat tungkol sa pagiging baog ni Marco Imperial. Ang isa naman ay ang kompletong prenatal records ni Alona. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga ito, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa sinabi ni Alona kanina bago niya ito iwanan sa kondominium. Tito, hindi ko siya niloko, kahit kailan. Mayroong katapatan sa mga mata ng kanyang pamangkin na hindi kayang pikein. Kilala niya si Alona. Kilala niya ang dugo ng kapatid niyang si Elena. Kung baog si Marco at kung hindi nagtaksil si Alona, mayroon lamang isang nakakakilabot na posibilidad na natitira. Isang posibilidad na napakasama, na halos hindi kayang isipin ng kanyang isip bilang isang doktor. Muli niyang kinuha ang medical chart ni Alona. Sinuri niya ang bawat petsa, bawat test, bawat pirma. Huminto ang kanyang mga mata sa isang entry, may 6 na buwan na ang nakalipas, isang special vitamin infusion and comprehensive health screening. Napakunot ang noo niya. Tanda niya ang araw na yon. Ipinagbilin mismo ni Doña Victoria na gamitin ang kanilang best facilities para kay Alona. Standard procedure anya. Ngunit may isang detalye na ngayon ay tila kahina-hinala. Sa ilalim ng procedure notes nakasulat, mild sedation administered due to patient anxiety. Hindi kailanman naging balisa si Alona sa mga karayom. May isa pang papel na nakakabit dito. Isang consent form. Nakapirma si Alona Dalisay Imperial. Tinitigan ni Gabriel ang pirma. Pamilyar, ngunit may kakaiba. Tila masyadong perpekto, masyadong maingat, hindi tulad ng natural na sulat kamay. Tumayo si Dr. Gabriel at lumabas ng opisina. Tinungo niya ang record section at hinalungkat ang duty roster para sa petsang iyon. Isang pangalan ang nakalista bilang attending nurse para sa procedure ni Alona. Nurse Carmela Reyes, isang tawag sa telepono. Nurse Reyes, si Dr. Sinag ito. Kailangan kitang makausap. Agad. Sa opisina ko. Pagkalipas ng 15 minuto, isang babaeng nurse na nasa mga 30 anyos ang pumasok sa opisina. Ang mukha ay maputla.
at ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Doc, may problema po ba?" Hindi siya pinaupo ni Dr. Gabriel. Itinuro niya ang consent form sa ibabaw ng mesa. "Carmela, ikaw ang nurse na naka-duty noong araw na ito. Maari mo bang kumpirmahin kung nakita mong personal na pinirmahan ito ni Alona?" Yumuko ang nurse. Iniiwasan ang kanyang titig. "Oo po, Doc. Nasa procedure po iyan." "Huwag mo akong sagutin ng procedure, Carmela," mariin na sabi ni Dr. Gabriel. Ang boses ay hindi tumataas, ngunit puno ng awtoridad. "Tumingin ka sa akin. Nakita mo ba siyang pumirma?" Hindi nakasagot ang nurse. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Alam ko ang pressure na ginawa sa inyo ng mga Imperial," pagpapatuloy ni Gabriel sa mas malumanay na tono. "Alam kong natatakot ka. Pero isang babae ang sinisira nila ngayon. Isang inosenteng bata ang nasa panganib. Kailangan kong malaman ang totoo." Biglang humagulgol si Nurse Reyes. "Patawad po, Doc. Patawarin niyo po ako." "Anong nangyari, Carmela? Sabihin mo sa akin." "Si Doña Victoria po. Nanginginig na," sabi ng nurse. "Bago po ang procedure, kinausap niya ako. Binigyan niya ako ng pera. Malaking halaga. At sinabi niya na kung hindi ako susunod, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakapagtrabaho sa kahit saang ospital. Ang sabi niya, standard procedure lang daw po yon para masigurong pinakamagandang lahi ang makukuha para sa apo niya. Hindi ko po alam na ganito ang mangyayari." Ang hinala ni Dr. Gabriel ay nagkatotoo. Ang lamig sa kanyang tiyan ay naging isang nag-aapoy na galit. Hindi ito simpleng panloloko. Ito ay isang medical assault. "May pruweba ka ba?" tanong ni Gabriel. Tumigil sa pag-iyak ang nurse. Nag-aalangan siyang tumingin sa paligid bago tumango. "Nung una po, natakot ako. Kaya, para po sa sarili kong proteksyon, gumawa po ako ng kopya." Pumunta siya sa kanyang locker sa nurse's station at bumalik na may hawak na isang maliit na bagay. Isang USB flash drive. Nanginginig niyang iniabot ito kay Dr. Gabriel. "Narito po ang katibayan, Doc. Ang kopya ng CCTV sa araw na yon." Bago pa man maipakita ni Dr. Gabriel ang nakakayanig na ebidensya, naunahan na sila ng mga Imperial. Naging napakabilis ng mga pangyayari. Isang araw, nagising na lang si Alona sa balitang nagpatawag ng isang emergency press conference ang pamilya Imperial. Kasama sina Dr. Gabriel at Attorney Reyes, pinanood nila ito mula sa telebisyon sa loob ng condominium. Ang puso ni Alona ay kumakabog na parang isang tambol sa digmaan. Lumabas si Marco, kasama ang kanyang ina na si Doña Victoria at isang pangkat ng mga abogadong mukhang mga pating. Ang mukha ni Marco ay tila pinagsakluban ng langit at lupa, samantalang si Doña Victoria ay may ekspresyon ng isang martir, isang inang nasasaktan para sa kanyang naaping anak. Ang abogado ng mga Imperial, isang matandang lalaking may kilay na laging salubong, ang nagsalita. "Kami ay naririto ngayon upang linawin ang mga malisyosong paratang laban sa aking kliyente, si G. Marco Imperial, at sa kanyang pamilya," simula ng abogado. "Sa loob ng maraming linggo, nanahimik ang aming panig bilang paggalang sa proseso, ngunit ang katahimikan ay tila ginagamit laban sa amin." Huminto siya, hinahayaang mabitin sa ere ang kanyang mga salita. "Mayroon kaming hawak na isang piraso ng ebidensya na hindi lamang magpapatunay sa kawalang sala ni G. Imperial, kundi magpapakita rin sa tunay na kulay ng babaeng nagsampa ng kaso laban sa kanya." Isang staff ang nag-abot sa kanya ng isang dokumento. Itinaas ito ng abogado para makita ng lahat ng kamera. Ito ay isang resulta ng isang prenatal DNA test na isinagawa sa isang independent at respetadong laboratorio. Ang resulta ay hindi mapabubulaanan. Idineklara ng abogado ang kanyang boses
ay umalingaw-ngaw sa buong silid. 99.9% na si Gianmarco Imperial ay hindi ang ama ng batang dinadala ni Gingawal Alona Dalisay. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa press conference. Ang mundo ni Alona ay huminto. Kahit na alam niya ang katotohanan tungkol sa pagiging ibing baog ni Marco, ang marinig ang akusasyon ng harapan sa harap ng buong bansa ay parang isang suntok na nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang insidente sa ospital ay isang desperadong hakbang ni Gongada Dalisay upang pagtakpan ang kanyang pagtataksil, patuloy ng abogado. Ito ay isang kaso ng paninirang puri at tangkang pangingikil. Ipinapaubaya na namin sa korte ang pagpapasya. Pinatay ni Attorney Reyes ang telebisyon. Walang hiya sila. Ang tanging nasabi ni Dr. Gabriel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit si Alona ay hindi na nagsasalita. Nakatitig lang siya sa blankong screen. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ito na yon. Ang kanilang master plan. Ang huling pako sa kanyang ataul. Sa loob ng ilang oras, ang kanyang pangalan ay muling naging trending topic. Pero ngayon, mas masahol pa. Ang mga salitang adulterer, manloloko, sinungaling ay idinikit sa kanyang pagkatao. Ang mga taong dating nagdududa, ngayon ay buo na ang paniniwala sa bersyon ng mga imperial. Ang bigat ng kahihiyan ay tila isang pisikal na bagay. Dinadaganan ang kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig at gumagapang na kamay ng kawalan ng pag-asa. Lumapit sa kanya si Dr. Gabriel, ang muka ay puno ng pag-aalala. Alona anak, huwag kang maniwala sa kanila. Alam natin ang totoo. Umiling si Alona. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ano pa po ang laban natin, Tito? Sila ang pinaniniwalaan ng lahat. Ako ang kontrabida sa kwentong ito. Natalo na ako. Hindi, mariing sabi ni Attorney Reyes. Hindi pa tapos ang laban. Ang ginawa nila ay isang malaking pagkakamali. Binigyan nila tayo ng perpektong pagkakataon. Pero hindi na yon narinig ni Alona. Ang tanging naririnig niya ay ang mga akusasyon, ang mga panghuhusga. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng kasinungalingan at walang sino mang makakasagip sa kanya. Umiyak siya sa mga bisig ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Pakiramdam niya ay wala nang natira. Ito ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Tinalikuran ng lalaking minahal niya at ngayon, kinamumuhian ng mundong hindi man lang siya kilala. Sa gitna ng kanyang pagtangis, naramdaman niya ang kamay ni Dr. Gabriel sa kanyang likod. Hindi ka natalo, Alona. Bulong nito sa kanya. Ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Ngayon pa lang tayo lalaban. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang laptop at isinaksak ang USB na ibinigay ng nurse. Ipinaharap niya ang screen kay Alona. Ito ang tunay na nangyari. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Isang katahimikang puno ng tensyon. Ang bawat ubo, bawat kaluskos ng papel ay umalingaw-ngaw. Napapaligiran si Alona ng mga taong hindi niya kilala. Mga reporter na may mga kamerang handang kunan ang bawat luha niya. Mga usiserong naghihintay ng isang palabas. Humigpit ang hawak ni Alona sa kanyang tiyan. Hindi ito takot. Ito ay paninindigan. Sa tabi niya, si Dr. Gabriel ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Ang abogado ng mga imperial ang unang tumayo. May kumpiyansa sa bawat hakbang niya patungo sa harap. Your Honor, sabi nito sa malakas na boses, ang ebidensya ay malinaw. Isang DNA test na isinagawa ng isang third-party na laboratorio. Isang resulta na siyentipikong magpapatunay na ang aking kliyente,
Si G. Marco Imperial ay hindi maaaring maging ama ng dinadala ni Gyangadar Dalisay. Ipinresinta niya ang mga dokumento. Nakita ni Alona ang isang maliit na ngiti sa labi ni Doña Victoria. Isang ngiti ng isang reynang sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Matapos ang mahabang presentasyon ng panig ng mga Imperial, oras na para sa panig ni Alona. Tumayo si Attorney Lena Reyes, walang bahid ng kaba sa kanyang muka. Your Honor, mahinahon niyang sinabi, hindi namin itatanggi ang resulta ng DNA test. Sa katunayan, sinasang-ayunan namin ito. Si Marco Imperial ay hindi nga ang ama ng batang ito. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Napatingin si Alona kay Doña Victoria na ngayon ay may halong pagtataka sa mukha. Dahil ang kasong ito, patuloy ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas at nagkakaroon ng bigat, ay hindi tungkol sa isang pagtataksil. Ito ay tungkol sa isang krimen na mas malala pa. Ito ay tungkol sa pinakamalupit na medical violation na maaring gawin sa isang babae. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Victoria. Mayroon kaming ebidensya na magpapatunay na ang aking kliyente, si Alona Dalisay, ay biktima ng isang sapilitan at lihim na in vitro fertilization procedure na isinagawa ng walang pahintulot niya. Isang planong binuo ng kanyang biyenan, si General Victoria Imperial. Objection, Your Honor. This is baseless. Sigaw ng abogado ng mga Imperial. Wala itong basehan, ngumiti si Attorney Reyes. Kung gayon, nais naming ipresenta ang Exhibit A, isang kopya ng CCTV footage mula sa Imperial Medical Center. Sa araw ng tinatawag nilang Special Vitamin Infusion, isang malaking screen ang ibinaba. Ang buong korte ay natahimik. Unang ipinakita ang isang pasilyo. Pumasok si Alona, kasama si Doña Victoria. Pagkatapos ay ipinakita ang loob ng isang kwarto. Naalala ni Alona ang pakiramdam, ang bahagyang pagkahilo matapos siyang turukan ng bitamina. Inakala niyang vitamins lang iyon. Sa video, nakita niyang dahan-dahang nawalan ng malay ang kanyang sarili sa screen. Pagkatapos ay pumasok ang isang doktor at isang nurse. Itinutulak ang isang cart na may mga kagamitang medikal. Malinaw na hindi ito para sa simpleng bitamina. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong courtroom. Nakita ni Alona ang mukha ni Marcos sa kabilang panig. Maputlang maputla ito. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo. Si Doña Victoria naman ay tila isang estatwang nagyelo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. At para suportahan ang aming ebidensya, sabi ni Attorney Reyes, nais naming tawagin sa witness stand si G. Marco Imperial. Nanginginig na tumayo si Marco. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malaking pasanin. G. Imperial, tanong ni Attorney Reyes, alam niyo po ba na kayo ay baog? Hindi nakasagot si Marco. Napayuko lang siya. G. Imperial, sumagot ka sa tanong. Utos ng hukom. Oo po. Halos pabulong na sagot ni Marco. At alam niyo rin po ba ang plano ng inyong ina na isailalim si Alona sa isang IVF procedure gamit ang similya ng isang di kilalang donor? Sa tanong na yon, tuluyang gumuho si Marco. Humagulgol siya na parang isang bata. Wala po akong kasalanan. Sigaw niya, itinuturo ang kanyang ina. Siya, si Mama ang may plano ng lahat. Sinunod ko lang siya. Natakot ako sa kanya. Sinungaling. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang itsura ay hindi na pangreyna. Ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Walang hiya kang bata ka. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, para sa pangalan natin, iyan ang isusukli mo sa akin? Sigaw niya kay Marco bago humarap sa korte. Karapatan ko yon. Karapatan kong magkaroon ng tagapagmana
Ang babaeng niyan ay walang kwenta. Isa lang siyang lalagyan. Ang kanyang mga salita ay umaling-aungaw, puno ng kamandag at pagmamataas. Inilalantad ang tunay niyang pagkatao sa harap ng lahat. Order in the court! Order in the court! Sigaw ng hukom. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ng mga imperial ay tuluyan ng bumagsak. Ilang sandali pa, matapos ang isang mabibilis na deliberasyon, ibinaba ng hukom ang kanyang desisyon. Guilty sa lahat ng kaso, habang inilalabas ng mga pulis si Doña Victoria na patuloy na nagwawala. Isang pakiramdam ng pagod at gaan ang bumalot kay Alona. Tapos na. Nanalo sila. Ngunit kasabay ng pagbaba ng martilyo ng hukom, isang matinding sakit ang biglang pumilipit sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito, napasinghap sa sakit. Napansin ito ni Dr. Gabriel. Alona, anong nangyayari? Tumingin si Alona sa kanyang tiyuhin. Ang mga mata ay may halong sakit at pagkaapura. Tito, sabi niya, habang isa pang alon ng sakit ang dumating. Manganganak na yata ako. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula sa araw na yon sa korte. 1 taon mula nang ang ingay ng hatol at kaguluhan ay napalitan ng unang iyak ng isang sanggol. Nakatayo si Alona sa harap ng salamin sa bago niyang opisina. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong babaeng nanginginig sa takot sa isang silid ng ospital. Ang mga mata niya ay may lalim na ngayon, isang lalim na nagmula sa sakit, ngunit puno ng kapayapaan at layunin. Wala ng bakas, ng pag-alinlangan. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang isang simpleng karatula. Batas ni Ligaya Foundation. Ang pangalang iyon ang naging musika sa kanyang buhay sa loob ng nakaraang taon. Ligaya, kagalakan. Ang pangalan ng kanyang anak na babae na ngayon ay masayang naglalaro sa playpen sa isang sulok ng opisina. Binabantayan ng kanyang mapagmahal na Lolo Tito Gabriel. Ang imperyo ng mga imperial ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Matapos ang eskandalo, bumagsak ang kanilang mga negosyo. Si Doña Victoria ay nasa kulungan, nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Si Marco, matapos tumestigo laban sa ina, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya, ngunit nawala ang lahat. Pangalan, yaman, at respeto sa sarili. Ang danyos perwisyos na iginawad kay Alona ay napakalaki. Ngunit sa halip na gamitin ito para sa karangyaan, ginamit niya ito para magtayo ng isang bagay na mas makabuluhan. Isang pundasyon na magbibigay ng libreng legal na tulong sa mga babae at batang biktima ng pang-aabuso ng mga makapangyarihan. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok ang kanyang assistant. Ma'am Alona, handa na po ang mga reporters sa labas. Tumango si Alona. Hinalikan niya sa noo si Ligaya at nginitian ang kanyang tiyuhin bago lumabas. Ang dami ng kamera at mikropono ay hindi na nakakatakot sa kanya. Hinarap niya ang mga ito ng may kumpiyansa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. 1 taon na po ang nakalipas nang ako mismo ay tumayo sa gitna ng isang laban para sa katotohanan. Noon, ako ay isang biktima. Ngayon, sa tulong ng batas ni Ligaya Foundation, sisiguraduhin nating wala ng biktima ang mararamdamang nag-iisa sila. Inanuunsyo niya ang kanilang unang proyekto, ang paglabi para sa isang bagong batas na magpaparusa hindi lamang sa mga nang-aabuso, kundi pati na rin sa mga taong gumagamit ng kanilang pera at impluwensya para pagtakpan ng krimen. Ang Victoria's Law, ang tawag nila dito sa kanilang mga draft. Habang nagsasalita siya, may isang staff na nag-abot sa kanya ng isang sobre, isang liham mula sa bilangguan, mula kay Marco. Pagkatapos ng press conference, sa katahimikan ng kanyang opisina, binuksan niya ito. Alona,
Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Ang duwag kong puso ang sumira sa ating lahat. Alam kong huli na para sa akin, pero sana balang araw mapatawad mo ako at sana masabi mo sa anak mo na minsan may isang lalaking hangal na hindi alam kung paano siya ipaglaban. Nagmamahal. Marco, tinitigan ni Alona ang sulat. Wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging isang uri ng malungkot na pagtanggap. Tinupi niya ito at inilagay sa isang kahon ng mga lumang alaala. Ang nakaraan ay nasa likod na niya. Kinuha niya si Ligaya mula sa playpen at kinarga ito. Ang kanyang munting anghel, ang kanyang walang sawang pinagmumulan ng lakas. Ang batang ipinanganak mula sa panlilinlang ay naging simbolo ng kanyang katotohanan. Niyakap niya ang kanyang anak habang nakatingin sila sa papalubog na araw mula sa bintana. Ang sakit ay hindi kailanman tuluyang nawawala, ngunit natutunan niyang gawin itong isang bagay na maganda, isang bagay na makapangyarihan. Ang kanyang pagdurusa ay naging kanyang layunin. Maya-maya, isang babae ang pumasok sa reception area. Bata pa ito, ang kanyang mukha ay may mga pasa at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng isang maliit na bata. Dito po ba ang batas ni Ligaya? Nanginginig na tanong ng babae. Kailangan ko po ng tulong. Lumabas si Alona mula sa kanyang opisina. Dala-dala pa rin si Ligaya sa kanyang mga bisig. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting puno ng pag-unawa at lakas. Lumapit siya sa babae. Nasa tamang lugar ka, sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay isang pangako ng kanlungan. Halika,